Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Balik muna tayo ngayon sa mga treasure signs and symbols na atin makikita sa kabundukan. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga treasures na napaloob sa mga bato. Tinatawag natin ito na hollow rock treasures or treasures enclosed in the rock. Ang mga sign at symbol na atin tatalakayin ngayon. So itong una para siyang letter Z na merong dot sa kalagitnaan. Ayan, hindi siya latadong treasure marker, pero mahalata mo kasi merong siyang dot sa kaliwa. So siya ay treasure inside that big rock. So kapag ganito, treasure sa loob ng bato. Ano nga ba ang gagawin para malaman na mayroon ngang hollow rock treasures? Well, pinakamaganda diyan ay yung ating old method na pukpukin natin ng maso o martilyo ng malakas. Kasi kapag merong simento na nakapat sa malaking bato, talagang mabibiyak yun o madudurog, mabubutas at tatambad sa atin ang tinatagong mga small stars. Mariliit lang yan ng mga halaga, pero milyon-milyones na rin. Maliit nga lang siya, pero sa panahon ngayon ay milyones ang halaga nito. Okay, so ito yung pangalawa. Kung nakita nyo, para siyang sombrero lang. Ito yung compilation ng ama ko na ginawa niyang librito na aking hinalungkat. Ayan, no? Parang sombrero lang pero yan ay treasure enclosed in the rock. Minsan lang tayo nakakita ng ganito. Ako hindi pa ako nakakita ng personal na ganyan eh. Pero yan ay treasure enclosed in the rock daw yan. Ayan, parang sombrero. Okay, ito common to eh. Rectangular box na merong dot sa gitna is treasure inside the rock. Ayan. Very common, di ba? Treasure on the spot eh. Ang kahulugan niya. Pero nasa loob ng... Kapag inukit siya sa malaking bato, nasa loob ng bato. Pero kapag maliit lang yung bato, kung wala sa loob ay nasa harapan ito or nasa likod. Ganun lang ang hapon eh. Kung wala sa harapan ng kinarb nila na sign, nasa likod yan. Dalawa palagi yan. Baliktad kasi sila eh. Yung harapan natin sa kanila, likod yun. Kaya yung ating analysis, minsan baliktad ang kahulugan sa Japanese. Kasi iba nga ang standard nila eh. Katulad na lamang sa daan, di ba? Yung ating keep right, yung kanila ay keep left. Kung magsulat sila, tayo papuntang kanan, sila naman papuntang pababa o papuntang pakaliwa. Talagang baliktad, no? Mga kababayan. Okay, so next sign tayo. So ito, na parang letter E lang siya, pero baliktad. Yan ay treasure pa rin enclosed in the rock. Ayan. At kung talagang malaking bato na parang bahay ang laki, ang ganyan na binaliktad yung E ay bandang kaliwa ng bato ang item. Pero nasa loob pa rin ng bato. Okay, so patuloy tayo. Ito very common to eh. Triangle, di ba, na may dot. Kung sa ibabaw ng bato pala nilagay ang triangle na may dot, yan ay treasure under the rock. Pero kapag ganyan na naka-side view, ang marka nasa gilid, ibig sabihin nasa loob ng malaking bato. Ayan. So ito, halimbawa, triangle lang siya na walang dot. Ganun din. Treasure enclosed in the big rock kapag malaking bato ang kinarb nila.
Ito, na-vlog ko na to noon, di ba? Dito na sign, ay yan ay treasure enclosed in the rock. Nasa loob ng bato ang item. Sa ganito ay bandang kaliwa pa rin siya katulad ng kanina. Bandang kaliwa nakasuksok. So bandang kaliwa ang pukpukin ng martilyo o maso para mabutas. Kung gusto niyo nga palang magbiyak ng mga ganyan, malalaking bato, ay gamitan nyo ng wedge and feather na tools. Nabibilihan sa sa Lazada at Shopee. At ang paggamit niyan ay butasin nyo lang ang mga bato at saka isuksok ito. Kapag pinukpok ito, mag-expand siya hanggang mabiyak ang bato. So yan yung wedge and feather. Okay, meron ding mga eksperto sa pagbiyak na yung yung parang durian na technique, na hanapin lang yung medyo bitak sa bato at yun yung doon doon itama yung chisel or silisil sa mga biyak-biyak. Parang magbiyak lang ng durian. Sigurado mabibiyak talaga ang bato kapag mayroong mga lamat, yung parang may mga bitak. Ganon, mga ka-TH. Ito, kakaiba to, di ba? Pero treasure enclosed in the rock siya. Treasure enclosed or hollow rock treasures. Merong hollow sa loob ng bato na nilagyan ng treasures. At hindi natin makikita yung butas. Kasi kung alam nyo, ang Hapon na pagagaling talaga. Yung hinalo nila sa semento para ang texture ay parang bato pa rin. Ang ginawa nila, instead na buhangin, ang ihahalo sa semento tsaka ipatch. Di ba mahalata yon kasi iba ang kulay ng semento eh. Tapos buhangin. Ang ginawa nila ay nagdurog sila ng bato na katulad ng texture ng bato na binutas nila na nilagyan ng hollow rock treasures. Nagdurog sila, parang ginawa nilang buhangin kapino. And then yun ang hinalo sa semento. So presto, ang resulta, kapag ipatch ito sa bato ay magbukhang bato na rin ang texture ng semento. Kaya hindi natin mahalata. Ganun yung technique nila, mga ka-TH. Hindi mahalata yan hanggang hindi natin matamaan ng maso yung parte na nagpatch. Ang mga Hapon na pagagaling. Ito naman, para siyang duyan, di ba? Tapos merong maliit na nakataob. Ayan, treasure enclosed in the big rock. Sa loob pa rin yan. So lahat nga ng sign na narito ay treasure enclosed in the big rock. Maganda talaga kapag meron tayong diksyonaryo ng mga ka-TH. Dictionary ng treasure. Ito naman, meron akong nakitang ganito talaga eh. Kapag kakita kayo ng parang binarina na butas na malalim, na ang lalim nasa 6 to 8 inches or 5 inches, tusukin nyo lang ng kahoy. Kapag malalim siya, and then parang barina ang ginamit, ibig sabihin yan ay treasure enclosed in that rock. Nakatagpo na ako ng ganito eh. Na-vlog ko na rin dito sa Golden Bigdat sa Surigao-san. Yung sa nakita namin, wala nang laman yun ay recovered yun na giveaway. Merong malalim na butas, sa 8 inches yata ang lalim. And then kung ating sukatin, papuntang ibabaw yun, so halimbawa ito, so meron siyang sukat na mga 10 inches. Doon sa 10 inches ay pinukpok lang yung bato, nabiyak kasi manipis, at tumambad yung hollow rock. Yung parang ginawa nilang square na halo sa loob ng bato. So ito, katulad nito, kapag malalim to na butas, pwedeng merong laman ang bato. Hollow rock treasures. So ito common ito, di ba? C na nakataob, treasure
inside the rock. Common ang C. Ito naman, nakita nyo, rectangular box, ibig sabihin treasure box. Kumikintab siya para siyang may mga sunrise. Ayan, no? So, treasure enclosed in the rock. Yan ay mga gemstones na may halong diamonds. Kaya ganyan ang symbol niya, parang may glitters. Kasi may diamond. Ang pinakamadaling matagpuan talaga ay treasure enclosed in the rock. Kasi hindi na tayo maghuhukay, mga kababayan, sa treasure enclosed in the rock. Kaya yan ang maganda kapag may mga ganitong sign, symbols na makikita nyo, ay siguradong nasa loob ng bato. At ang maganda, hindi na tayo maghuhukay, butasin lang o biyakin ng bato, tapos ng problema. Hindi katulad sa paghuhukay. Mahirap talaga yung tunnel na mayroong orbs na na-vlog ko, di ba? Ano siya ay parang ano nga, totoo ang orbs. Merong mga hindi magandang nangyayari. Kaya kung mag-video kayo, and then merong palipat-lipat na bilog sa inyong camera, hindi yun reflection. Yun talaga ay orbs. Talagang lumilipad yan, umiikot-ikot. Kaya kung merong orbs, yan nagsasabi na ayaw silang gambalain dyan. Pag may makikita kayong parang bilog na puti na palipat-lipat, parang lamok, palipat-lipat siya ng pwesto sa inyong screen. Orbs ang tawag dyan at hindi maganda ang orbs. Yan ay nagbabadya ng problema. Kaya kapag mayroong ganyan sa tunnel, maniwala tayo sa hindi kasi hindi lang Pilipino ang naniwala niya na mga Amerikano. Kaya nga orbs, English yan na na term. Ang mga Amerikano ang naniniwala niyan Kaya yung vlog ko na orbs sa tunnel, na ang iba ay parang negatibo sila, na ano diyan, di ba? Bilog lang yan puti lang yan na bilog Hindi kami natatakot diyan. Hindi nga nakakatakot ang itsura. Kasi parang sing-sing na puti palipat-lipat. Pwede nyo hanapin yung video na yun, mga katiyat, sa hindi nakikita. Last month yun na-publish Hanapin nyo lang yung orbs. Pinasok ko yung tunnel And then pagtingin ko sa video, bakit ganun? Ang bilog palipat-lipat, parang lamok. Palipat-lipat siya ng pwesto. So hindi siya reflection. Kasi kung reflection din naman lilipat-lipat ang reflection. Isang lugar lang yan. Okay, so hindi lang ito ang mga treasure signs talaga ng tinatawag na mga treasure enclosed in the rock. Meron din akong nakitang paa. Paa na walang mga daliri na treasure enclosed in the rock. Mga katiyats. Kaya hindi lang ang paa, hindi lang ang kahulugan na itong trail marker siya na maglakad pa tayo. Merong paa na sign na ang treasure ay nasa kabila. So kung left na paa, ibig sabihin sa may kanan ka. At ang distansya niyan ay 1 meter lang. Kaya kung merong right foot marker sa ibabaw ng bato, ang gawin nyo, pugpugin nyo yung kabila, yung left. At kung mabutas, swerte. Na-vlog ko rin yun, maraming views yun Kasi totoo naman talaga na inukit yung loob ng bato. At doon nilagay, tinakipan lang ng isang malapad na bato. At nang hinawi ang bato ay tatambad na yung chamber. Pero sa pagpunta namin ay lupa na lang yung laman ng chamber Ibig sabihin, matagal-tagal na na-recover yun. Gustong i-re-upload yun
Kasi yun talaga ay isang recovered treasures na klaro. Okay, so ito lang ang ating episode ngayon mga katigats. Sana ay meron kayong nakuhang itong kunting kaalaman sa mga signs na ang kahulugan ay nasa loob ng bato. At ang treasure na nasa loob ng bato, yan lang ang mga treasures na madaling hanapin at pwede tayong makakuha niyan. Kasi hindi siya malalim at wala siyang mga booby traps kasi bato nga. Hindi pwedeng taniman ang bato eh. Alam nga naman na magbutas ka tapos ilagay mo doon ay bumba. Kaya nga tinatawag siya ng mga giveaway, small stars, kasi pamimigay lang talaga yan. Pangpagana lang siya sa mga treasure hunter. Kung sa hapon naman ay yan yung gamitin nila sa pag-funding ng paghukay ng bunker. So halimbawa pupunta dito ang hapon para mag-recover, unahin nila yung mga giveaway. Ang giveaway pwedeng 2, pwedeng 3. Kinalat lang yan sa isang vicinity, isang lugar. At yun ang una nilang kukunin kasi madali lang, nasa loob lang ng bato, nasa under sa bato, nasa under the tree. Talagang mababaw lang yan, yung mga giveaway. At kapag nakuha nila, yan ang gagamitin nila na pundo para i-operate yung bunker na napakalalim at malaking gastos. Pero ang nangyari, pagpunta dito ng mga Hapon, nung makuha na nila ang mga giveaway, dahil sa napakamahal na ng ginto ngayon, nasa 9,000 na ang per gram eh. 1 gramo 9,000, talagang milyonaryo ka dyan. Kaya nga dito sa mga katulad ng Mount Diwalwal, diba sa Davao yata yan, ay milyonaryo ng mga nagmimina dun eh. Kasi napakamahal ng ginto ngayon. Kaya kung ako'y mayroong lupain na positive sa ginto, ay maghukay na ako, hindi na ako magtrabaho. Kaya kayo dyan mga katits na mayroong kalupaan, kabundukan, ay mag-test dig kayo ng mina. Okay, siguro mga 8 meters na hukay, pwede nang mag-testing ng lupa kung merong gold dust. At kapag meron, jackpot na kayo dyan. Kahit gold dust lang yan, basta't banatan nyo, di ba, sa trabaho, ay makakuha kayo ng 5 gramo sa isang araw. Magkano ba ang 1 gramo, di ba, 9,000 times 5. So meron kang 45,000 a day. Hindi na masama, di ba mga katiyats? Kisa hanap tayo ng Yamashita treasures, unahin natin yung mga kalupaan na positive sa mga natural gold. Kasi doon tayo makasigurado na may makuha. Alright, so hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para naman ay lalago ang ating napakatagal ng channel na The Surigao Sun. Pero actually meron nagbalita sa akin, meron ng 3 na nakakuha daw dahil sa panonood lang ng channel ko. Kaya nga merong mga tawag sa akin noon. Yun pala ay baka magbalato yun, di ba? Hindi na kasi ako sumasagot kasi merong mga scammer na tumatawag, kaya hindi na ako nagbibigay ng numero. Hindi rin ako sumasagot sa mga hindi ko kakilala. Pero meron na tayong 3 mapalad na subscribers na nakatagpo nito. At baka ngayong Abril ay meron na namang isa, kasi merong nagsabi sa akin na very positive ang kanilang hukay gamit ang ating guide na itong vlog natin, guide ng ating partial analysis. Kaya sana balato naman kayo diyan sa mga nakakuha para naman meron tayong pang 'di ba, pang shopping, ganyan. Mga katiyets, sana surtin kayo diyan. Okay, so maraming salamat. Ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli. Ingat ang lahat.